Isang madilim na kalsada sa bundok ng Appalachian. Banaed na ulan, mga bahid ng tubig sa windshield ng truck. Tahimik na nakaupo ang isang lalaki sa loob, ang mahinang neon light na nagpapaliwanag sa isang gusot na bayarin sa ospital. $85,000. Isang malamig, matapang na figura sa murang papel. Sapat na upang iligtas ang isang buhay o wakasan ang isa. And my name is Jake Turner. Independent trucker, baon sa utang, desperate enough to trade my soul just to buy more time for my sister. Ang pattern ng ulan sa bubong. Isang mabigat na buntong hininga na may halong tunog ng busina ng sasakyan sa gabi ng Appalachian. Sa araw na yon, nakatanggap ako ng tawag mula sa ospital at isang alok mula kay Victor Crane. $0 is a 0,000 na cash. Isang biyahe. Walang tanong, walang tingin, walang hinto. Tatlong alituntunin na tila simple ngunit hatol ng kamatayan. Bumukas ang pinto ng lumang opisina. Madilim ang ilaw, malakas ang amoy ng sigarilyo at kalawang na metal. Si Victor Crane ay nakaupo roon, nakatago sa mga anino, tinapik ang kanyang mga daliri sa maalikabok na mesa. Huwag kang titigil kahit anong mangyari sa kalsada. Huwag mong ibababa ang bintana, kahit na may marinig kang katok sa pinto sa tabi mismo ng iyong tainga. At kung mamatay ang makina sa gitna ng Blood Hollow, isa na lang ang dapat gawin, ipagdasal ang pagsikat ng araw. Isang close-up ng kamay ni Jake na pumipirma ng kontrata. Nagkamot ang panulat na parang kutsilyo sa laman. Pumirma na ako. Isang stroke ng panulat para sa isang pagkakataon sa buhay, para sa aking pinakamamahal at binuksan ang pinto sa impyerno. Ang truck ay gumulong, ang mga headlight ay napuputol sa makapal na ulap, at ang daan patungo sa Blood Hollow ay lumitaw, mabulok, itim, parang ahas sa kadiliman. At sa kalsadang iyon, sa gitna ng mga lumang bundok, matagal na akong hinihintay ng mga multo. Ang puting nobya, ang bata sa baseball cap, ang mga hindi na tao. Ang tambol, ang pag-ungol ng mga lobo ay nagtagal sa gabi. Kung naisip mo na ang mga kwento tungkol sa mga multo, mga vampira, ay gawa lamang ng imahinasyon. Kung ganoon ay sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa huling paglalakbay ng aking buhay. Ang dagundong ng makina ng truck na may halong umaalulong na hangin na pinupunit ang madilim na screen. Blood Hollow, ang batas ng gabi. Konteksto ng panlipunan, krisis at ang namamatay na industriya ng trucking. Isang malungkot na imahe ng Amerika pagkatapos ng paghina ng ekonomiya, mga desyerto na kalye, mga saradong pabrika, mga karatula na E for sale at E for closure sa kahabaan ng mga highway. Ang mga paradahan ng container na puno ng maalikabok na mga truck, ang mga walang trabahong driver ay nagsisiksikan sa malamig na kape. May mga recession na sinusukat ng mga tao gamit ang mga numero. Ngunit ang kahirapan, gutom, kawalan ng pag-asa, walang sukat na sapat na tumpa. Ang industriya ng truck ng Amerika, ang lumang haligi, ay gumuho sa ilalim ng bigat ng panahon. Ang malalaking kumpanya ay nangingibabaw sa merkado. Ang mga independenteng driver na tulad ko ay durog na walang pagkakataon na mabuhay. Tuwing umaga, minamaneho ko ang aking lumang Freightliner 389, hindi dahil mahal ko ito, ngunit dahil wala akong ibang pagpipilian. Tahimik na nakaupo si Jake sa manibela, sa likod niya ay isang hilera ng mga abandonadong truck. Isang billboard na may nakasulat na, "Driver wanted, no benefits." Sa panahon ngayon, ang mga tulad ko ay parang mga damong tumutubo sa gilid ng mga highway ng Amerika, tinatapakan, nakalimutan.
Presyo ng pamilya, Jake at Emily, ang tanging string na nagpipigil sa kanya. Larawan ni Emily sa ospital, maputla ang mukha, halos malaglag ang buhok dahil sa chemotherapy. Umupo si Jake sa tabi ng hospital bed, hawak ang kamay ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Emily Turner, Lanois sister, only 26 years old. Isang anghel na sa kasamaang palad ay nahulog sa vortex ng leukemia. Siya ang pamilya ko sa buong buhay ko. Maagang namatay ang mga magulang ko, kaming dalawa lang ang naiwan sa isa't isa, simula noong araw na iwan kami ng mundo. Flashback, flashback. Dalawang bata na gumagala sa malamig na hapon. Si Jake, 15 lamang, ay hinawakan sa kamay ang 7 taong gulang na si Emily at inakay siya upang mangolekta ng mga natira sa simbahan. Is promised her, no matter what, hinding-hindi ko siya hahayaang magutom, hinding-hindi siya matakot. Bumalik sa kasalukuyan. Tahimik na tiningnan ni Jake ang bayarin sa ospital, balance due, $85,000. Baka sa mukha niya ang mga gabing walang tulog. Ngunit ang mga pangakong iyon ay kasing ganda lamang ng taong tumutupad nito. Si Emily, sa kama ng ospital, ay mahinang ngumiti. "Huwag mo akong alalahanin, Jake, ayos lang ako." Tumalikod si Jake, nilunok ang kanyang mga luha. Desperate motive, contract trap mula kay Victor Crane, 1-0 minuto. Sa isang malamig at maulan na gabi, ipinarada ni Jake ang kanyang sasakyan sa harap ng isang sira-sirang opisina na may mga kumikislap na neon lights, Crane Logistics. Kapag ang mga tao ay desperado, makakarinig sila ng mga tawag na hindi nila karaniwang papansinin. Sa loob, si Victor Crane ay nakaupo sa mga anino, ang kanyang mukha ay kalahating liwanag. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang tumapik sa pagod na tableto. "Victor, mayroon akong espesyal na kargamento. Isang paglalakbay sa gabi. $1,000 na cash. Walang itinanong, walang hitsura. Napakagandang alok, napakadali at masyadong mapanganib." Narinig ng bawat driver ang Crane Logistics. Sa mga padala na nawawala sa mundo, mga driver na hindi na bumalik. Pinadausdos ni Victor ang simpleng kontrata kay Jake, isang pirasong papel, 3 linyang may salungguhit na pula. 1, huwag tumigil. 2, huwag igulong ang mga bintana. 3, kung huminto ang makina magdasal ng madaling araw. Walang clause, walang detalyadong talaan ng nilalaman. 3 linya lang at ang pera para iligtas ang buhay ni Emily. Victor Crane. Victor needs someone desperate. Someone who doesn't ask questions. Someone who blindly follows. Hinawakan ni Jake ang ballpen, medyo nanginginig ang kamay. Umihip ang malamig na hangin mula sa siwang ng pinto, bahagyang kumikislap ang kontrata na parang bumubulong ng tukso. May mga kontrata na hindi kailangang pirmahan ng demonyo dahil ang taong pumirma nito ay may impyerno na sa kanyang puso. Flashback, si Emily na umuubo ng dugo sa kama ng ospital. Tunog na heart monitor na kumakabog. Isang maliwanag na pulang kwenta na may mga salitang ipangwakas na paunawa na nakaprint dito. Pinirmahan ko na. Hindi dahil naniwala ako, kundi dahil wala na akong mawawala. Itinulak ni Victor ang salansan ng pera kay Jake, malulutong na $100, 100 na perang papel. Ang mga mata ni Victor ay kumislap ng kakaibang kislap, hindi kagalakan, kundi kasiyahan, tulad ng isang mangangaso na pinaglaruan ang biktima na nahulog sa isang pita. Noong gabi niyon, hindi lang ako pumirma ng kontrata. Ibinenta ko ang aking kaluluwa, kapalit ng naunawaan ko sa kalaunan, isang pagkakataong mabuhay kapalit ng 1,000 pagkamatay.
Nagsisimula ang paglalakbay, Appalachia sa gabi, ganap na paghihiwalay. Nakaupo si Jake sa likod ng manibela. Ang mga headlight ng truck ay tumatawid sa makapal na gabi na parang saplot. Tumaas ang singaw mula sa basang simento. Sa buong paligid niya ay ang tahimik, hindi gumagalaw na gubat ng Appalachian. Kapag nagmaneho ka ng maraming American night roads, nasasanay ka sa kalungkutan. Ngunit noong gabing iyon, sa Appalachia, iba ang lasa ng kalungkutan, kasing bigat ng mamasa-masa na usok, malamig na parang kalawang na bakal. Ang mga puno ay nagtataasang, ang kanilang mga ugat ay namimilipit na parang tuyong mga kamay na umaabot sa lupa. Gumapang ang hamog sa kalsada na parang mga buhay na nilalang. Walang street lights. Walang pagtanggap ng cellphone. Walang kaligtasan. Ang tunog ng paggiling ng mga gulong sa aspalto, ang huni ng hangin sa kakahuyan, at ang paminsan-minsang nakakatakot na huni ng kuwago. Bahagyang kumurap ang Yes, Route 66, Blood Hollow. Umaalog-alog ang direksyon ng karayom ng orasan na parang naligaw ng landas. Blood Hollow ang pangalan ay umalingaw-ngaw na parang sumpa, isang blind spot sa mapa kung saan kahit liwanag ay hindi nangahas hawakan. Mga palatandaan ng babala, the first ghosts, 8 minuto. Tahimik na gumapang ang sasakyan sa matalim na liko. Sa unahan, may nakitang figura sa mga headlight. Isang palaboy, madungis, nakatayo sa gitna ng kalsada na parang tandang pananong. Nakangiting pilit ang lalaki, ikinaway ang kamay. Pero ang kamay apat lang ang daliri. Natapakan ko ang gas. Hindi huminto. Hindi lumingon. Makalipas ang ilang milya, isang puting figura ang bumungad sa ulap. Ang Ghost Bride. Ang kanyang damit pangkasal ay may mansa, may bahid ng itim na dugo. Nakalahad ang kamay niya inches from the glass. Kitang-kita ko ang kulubot na balat, ang mga sirang kuko, at ang walang laman na mga mata na parang mga hukay sa ilalim. Isang inday sa bintana. Isa, dalawa parang namamatay na tibok ng puso. Huwag mong buksan ang bintana. Huwag kang lilingon. Kaluskos ang radyo. Umalingaw-ngaw mula sa mga patay ang isang baluktot at mahinang boses. Bumalik ka, tumalikod ka ni. Jake, ilusyon lang. Ilusyon lang in. Sa likuran, sa pamamagitan ng rearview mirror, isang puting figura ang tahimik na sumusunod sa kotse. Hindi tumatakbo. Hindi gumagalaw. Nagpapahover lang. Sa bawat milyang pagdaan, lumalapit ang mga anino. Parang hindi nila ako hinahabol pero hinihintay akong magkamali. Blood Hollow, alamat at sumpa. Mga pans ng kamera. Isang kalawang nakaratula sa gilid ng kalsada. Ang mga salitang halos mawala sa ilalim ng alabok ng panahon, Welcome to Blood Hollow. Blood Hollow kung saan hindi nagre-record ang mga mapa, kung saan walang silbi ang ira. Ang mga wasak na bahay, ang abandonadong paaralan, ang kalawangin na palaruan na lumalangit-ngit sa malamig na hangin. Ang buong bayan ay tila nagyelo sa oras. Ang sabi nila Blood Hollow ay isang maunlad na bayan ng pagmimina. Hanggang sa dumating ang kadiliman. Flashback, muling pagbubuo ng nakaraan. Ang mga minero ay nawala ng walang bakas. Ang mga tao ay nagkwento tungkol sa mga kumikislap na ilaw sa kakahuyan, mga bulong sa madilim na gabi. At dumating si Lilith. Walang nakakaalam kung sino siya. Iyon lamang, mula sa araw na siya ay dumating, ang bawat bata ay tumigil sa pagtawa, ang bawat lalaki ay nagkaroon ng mga bangungot,
at ang dugo ay dumanap upang diligin ang mga batis ng Appalachia. Ang makamulto na mga apoy sa kampo, ang pagganong insignya, ang tuyong dugo sa mga dingding ng abandonadong simbahan. At pagkatapos isang gabi ang buong bayan ay naglaho, na para bang hindi ito umiral. Psychic confrontation, illusion at seduction. Malapit nang maghating gabi ang orasan. Napakakapal ng hamog, halos lamunin nito ang mga headlight ng truck. Jake, ilang oras na lang. Darating na si Dawn. Gotta keep going. Ngunit ang Blood Hollow ay hindi nagpapadali sa sinuman. Nakita ni Jake si Emily na nakatayo sa gitna ng kalsada, nakasuot ng hospital gown, nakangiti at kumakaway ang mukha. Ate ko, pero paano ka? Jake, huwag kang titigil. Huwag kang maniwala sa nakikita mo. Biglang nagdilim ang cabin. Gumapang ang mga anino mula sa radyo na parang makamandag na usok sa paligid ng upuan ng driver. Bulong nila sa tenga ko. Mga pangako ng pera, kapangyarihan at kaligtasan para kay Emily. Nakahawak ang mga kamay ni Jake sa manibela hanggang sa maputi ito. Nanginginig ang kanyang katawan, umaagos ang malamig na pawis sa kanyang bulugod. I gripped the wheel, closed in my eyes, and hit the gas. Straight into the inky night. Dumagundong ang makina, ang ambon ay napunit sa harap ng sasakyan na parang malabo ng dugo. Hindi lang sinusubok ng Blood Hollow ang tapang mo. Sinusubok nito ang iyong kaluluwa. Nakakakilabot na pagtuklas, ang listahan ng mga biktima at ang lihim sa trailer. Huminto si Jake, ang kabin ay amoy diesel, ang mga headlight ay naglalabas ng dim light sa makapal na fog. Lumabas siya, mabibigat ang mga hakbang habang naglalakad patungo sa likod ng trailer. Minsan alam mong hindi mo dapat hanapin ang katotohanan, ngunit ang pag-usisa, tulad ng takot, ay isang hindi mapaglabanan na likas na hilig. Hinawakan ni Jake ang electronic lock. Ang indicator light ay berde. Kailan ito na-unlock? Nag-alinlangan siya, saka hinawakan ang hawakan at binuksan ang pinto. Walang anumang kargada sa loob, ito ay nakasalansan ng mga kabaong. Bulok na kahoy, itim na dumi na tumatagos sa mga bita. Napuno ng amoy ng amag at parang tuyong dugo ang kanyang ilong. Ito ay hindi isang kargamento. Ito ay isang bangkay at ako ang nagdadala ng mga kaluluwang hindi pa nakakapagpahinga. Humakbang si Jake, pinakinang ang kanyang flashlight sa isang flipboard na nakakabit sa dingding. Mga pangalan. Daan-daang mga ito, sulat kamay sa madilim na pulang tinta. Nag-cross out ang ilan. Mga pamilyar na pangalan mula sa mga pagkawalang nakita ko sa balita. Ang apelyido, Victor Crane, 2023. Isang blankong linya sa ibaba niyan naghihintay ng susunod na pangalan. May mga katotohanan kapag nalaman wala ng balikan. The Vampire Deal, Victor and Leia's Memories Revisited, 8 memes. Nanlamig si Jake sa harap ng mga kabaong. Biglang bumalot sa kanya ang alon ng pagkahilo. Lumabo ang imahe, umindayog ang sahig ng sasakyan na parang hinihila ng hindi nakikitang puwersa. Si Victor Crane, mas bata, ay nakatayo sa isang madilim na silid ng ospital. Maliit na laya, maputla, na halos wala na ang buhok, nakahiga pa rin sa kama. Laya anak ni Victor. Ang batang idineklara ng ospital na patay na. Napaupo si Victor at umiyak. Isang babaeng nakaitim na damit ang lumabas sa dilim. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Ang kanyang mga mata ay parang isang walang katapusang bangin. Lilith, kaya ko siyang iligtas. Pero kailangan mong magbayad.
Isang buhay para sa isang buhay. Isang kaluluwa para sa kalayaan mula sa kamatayan. Pumayag naman si Victor. Isang ritual. Muling nabuhay si Laia, namumula muli ang kanyang laman, ngunit wala ng liwanag ng sangkatauhan ang kanyang mga mata. Mula sa gabing iyon, si Victor ay hindi na ang kanyang Panginoon. Siya ay naging isang puppet, isang buhay at kamatayang kontrata na pinagtalikuran ng dugo at kawalan ng pag-asa. Bumagsak si Jake, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa gilid ng sasakyan upang mapanatili ang kanyang balanse. Ang mga alaala ay hindi sa kanya, ngunit ito ay nakatanim sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao, bawat ugat ng kanyang dugo. Ang kalikasan ni Lilith at ng kanyang mga kasama, mula sa mito hanggang sa tunay na katatakutan, 5 minuto. Lilith, Jake Turner, katulad ka rin ni Victor. Gagawin mo ang lahat para sa mahal mo. Lilith, isang pangalan na umaalingaw-ngaw mula sa 1,000 taon na ang nakaraan. Ang unang babae na tumangging magpasakop, isinumpa na maging isang demonyo, gumagala sa gabi. Iniwan ni Lilith ang Eden, naging ina ng mga demonyo, ang magnanakaw ng mga kaluluwa ng mga bata, ang manliligaw ng mga nahulog na lalaki. Mula sa sinaunang alamat ng Babylonian hanggang sa mga modernong bangungot, si Lilith ay umiiral bilang isang walang hanggang kadiliman, lumalamon sa mahihina. Lumabas si Lilith mula sa ambon, ang kanyang itim na damit ay basang-basa sa dilim, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang nakakatakot na liwanag. Lilith, hindi kami namamatay. Nabubuhay kami. Dahil sa mga taong katulad mo. Ang huling tukso, ang presyo ng kaluluwa ni Emily. Lumuhod si Jake, humihinal, hinuhukay ng mga kamay ang malamig na lupa. Yumuko si Lilith, bumulong sa kanyang tainga. Lilith, ihatid sa Knoxville. Dalhin mo kami sa liwanag ng bukang liwayway. Mabubuhay magpakailanman si Emily. Isang buhay para sa isang buhay. Isang pagkakataon para sa walang hanggang pagkawala. Nakita ni Jake si Emily, malusog, nakangiti, kumikinang ang mahabang buhok sa sikat ng araw sa umaga. Lilith, sabihin mo lang. Jake, hindi. This is not Emily. This is an illusion. This is a trap. Sa pagitan ng buhay ng kapatid ko at ng sarili kong konsensya, kailangan kong pumili. Naikuyom ni Jake ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang walang humpay na titig. May mga deal kung saan ang presyo ay hindi lamang ang iyong kaluluwa, ngunit ang iyong pagkatao, ang iyong hinaharap. At kung minsan ang pagtanggi sa kamatayan ay mas mahirap kaysa tanggapin ito. Pagbasag sa kabaong, ang sikreto ng dumi ng kabaong at ang mapagpasyahang aksyon. Nakayuko si Jake sa tabi ng trailer, ang malamig na bulong na humahagulgol sa ambon. Inilabas niya ang isang maliit na flashlight mula sa kanyang bulsa. Ang mahinang liwanag nito ang nagbibigay liwanag sa mga nakasalansan na kabaong. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin, papalapit ang alam ko lang ay ang takot at puot ay magkaugnay, na pinipilit akong makahanap ng mga sagot. Gumamit si Jake ng crowbar para buksan ang takip ng isa sa mga kabaong. Nagkapira-piraso ang bulok na kahoy, at bumangon ang mabahong amoy. Walang katawan sa loob, tanging makapal na patong ng itim na dumi, kasing kapal ng namuong dugo. Ang dumi ay hindi lang dumi. Ito ay gumagalaw, humihina na parang isang buhay na bagay. Ibinaon ni Jake ang kanyang kamay sa dumi. Kumapit ito sa balat niya, mabango. Inihagis niya ang isang dakot sa lupa, at ang dumi ay bumulaga, parang asid na kumakain ng bulok na damo.
Ang mundong ito ay hindi nagpapalusog sa buhay, ito ay nagpapalusog sa mga bagay na dapat mamatay. Tumingin si Jake sa paligid. Ang kabaong, ang itim na lupa, lahat ng ito ay isang kanlungan, isang lugar ng muling pagsilang para sa mga immortal na kaluluwa. Silakin mo sila, yun lang ang paraan. Binuksan ni Jake ang takip ng kabaong, gamit ang isang crowbar upang pukawin ang lupa sa loob. Isang mabagsik na dagundong ang umalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng kagubatan, naramdaman ng mga vampira ang banta. Dugo, lupa at apoy. Iyon ang pinakaayaw nila. Inilabas ni Jake ang isang Zippo lighter mula sa kanyang bulsa, isang relic na ibinigay sa kanya ni Victor. Nagliyab ang asul na apoy, at itinapon niya ito diretsyo sa itim na lupa. Nasunog ang apoy, nagpapadala ng itim na usok sa kalangitan. Nagsimula na ang laro. Pagkakanulo at sakripisyo, ang pagkagising ni Victor at ang kanyang pagtubos sa pamamagitan ng kamatayan. Mabibigat na yabag ang umalingaw-ngaw mula sa kabubatan. Lumitaw si Victor, ang kanyang hitsura ay punit-punit, ang kanyang sando ay punit-punit, ang mga marka ng kagat sa kanyang mga braso ay makikita sa mga punit na manggas. Victor Crane. Ang lalaking nagbili ng kanyang kaluluwa para iligtas ang kanyang anak na babae at ngayon, bumalik siya para iligtas ako, o para makabawi. Victor, alam nila. Darating na sila. Wala nang balikan, Jake. There's no turning back for both of us. Inabot ni Victor kay Jake ang isang maliit na lata ng gasolina, determinado ang kanyang mga mata. Victor, tapusin mo. Sunugin mo lahat. Walang iwanan. Isang nakakatakot na alulong ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan. Ang mga anino ay kumikislap, kumikilos ng kasing bilis ng mga mababangis na hayop. Si Victor, ang taong ipinagpalit ang kanyang budhi, ngayon ay nakatayo sa pagitan ng pagkakanulo at kaligtasan. Inihagis ni Victor ang lata ng gasolina sa tambak ng kalahating sunog na kabaong. Ang apoy ay sumiklab ng husto. Lumingon siya, naglabas ng punyal mula sa kanyang sinturon. Victor, go, Jake. Ito ang utang ko. Si Victor ay sumugod sa kadiliman, kung saan sumusugod ang mga multo. Ang mga dagundong, hiyawan, at ang pagkutitap ng apoy ay nawala sa dilim. May mga kasalanan na hindi mapapatawad. Ngunit may mga kamatayan, niyon ang pinakamagandang pagbabayad sala. Battle in the dark, breathtaking pursuit, 6 men. Tumakbo si Jake patungo sa truck cap. Sa likuran niya, hinabol ng mga anino. Ang kanilang mga mata ay kumikinang, ang kanilang mga pangil ay humaba, ang kanilang mga yapak ay nagkamot sa lupa. Hindi na nila kailangang magtago. Ang dilim ang tahanan nila. Tumalon si Jake sa taksi, pinihit ang susi. Umugong ang makina sa unang pagkakataon at namatay. Hindi ngayon eh. Lumapit ang mga vampira, malabo ang mga silhouette nila sa mga kumikislap na headlight. Isang long forward, ang mahabang kamay nito ay umaabot kay Jake. Muling inapakan ni Jake ang gasolina, umuungal ang makina, tumili ang mga gulong, dumausdos ang sasakyan sa madulas na kalsada. Umakyat ang dugo sa aking ulo. Ang mga kamay ko ay nakahawak sa manibela hanggang sa dumugo ito. Bawat segundo, bawat metro, ito ay isang labanan. Sa rearview mirror, nakita sila ni Jake na malapit sa likuran, mga multo na dumadosdos sa mga puno. Kung mahuli nila ako, tapos na ang laro. Mabilis na pinihit ni Jake ang manibela,
Ang kotse ay umungol, umaagos sa isang clearing, pababa sa isang mabatong dalisdis. Isang huling pagkakataon, isa lang. Nakita ni Jake ang isang ruta ng pagtaka sa unahan, isang dalisdis patungo sa lambak, kung saan kumikinang ang unang liwanag ng bukang liwayway. Kung mabubuhay ako sa gabi, hindi lamang ang aking kapatid na babae ang maliligtas. Ang aking kaluluwa ay ibabalik sa akin. Sandali ng kamatayan, pagsunog ng truck, pagsira sa trailer. Si Jake ay pasuray-suray na lumabas ng taksi, hawak-hawak ang Zippo lighter, ang tanging natitirang pag-aari ni Victor. May mga sandali na ang isang buhay ay bumagsak sa isang desisyon. Inihagis niya ang natitirang gasolina sa trailer, kung saan nakatambak ang mga kabaong sa ambon ng gabi. Mga trailer, mga truck, mga kabaong, lahat ay dapat gawing abo. Sinindihan ni Jake ang Zippo, pinapanood ang asul na apoy na kumikislap sa hangin, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Binitawan niya. Mabagal na umikot ang lighter sa hangin at nahulog sa puddle ng gasolina. Sumabog ang apoy, umaatungal, lumalamon, tulad ng isang halimaw na kumawala sa kanyang mga tanikala. Tinupok ng apoy ang truck. Umihip ang itim na usok, yumanig ang lupa, nahati ang mga kabaong, tumagos ang apoy sa bawat butil ng makamulto. Ang apoy ay sinunog hindi lamang ang bulok na kahoy at itim na lupa, sinunog nito ang nakaraan, ang hindi nakikitang mga pagmumultuhan na nagpabigat sa aking kaluluwa sa buong daan. The price of freedom, vampires fall, Jake loses everything. Ang mga vampira ay nagmadaling lumabas sa kakahuyan, nagsisigawan at nagsisigawan sa desperasyon. Ang kanilang mga mata ay duguan, ang kanilang mga laman ay paltos sa madilim na liwanag ng bukang liwayway. Ang kanilang kadiliman ay walang mapagtataguan. Ang unang liwanag ng araw ay tumawid sa kakahuyan. Isa-isang nasusunog ang mga vampira mula sa loob, pumuputok ang balat, nagiging abo ang katawan. Hindi ang apoy, hindi ang sandata, ang ilaw mismo, ang pinakakinaiinisan nila, ang nagtapos ng lahat. Lumuhod si Jake sa burol, pinapanood ang apoy na tumutupok sa truck at lahat ng nakaraan. Napapaso ang buhok at damit niya sa init. Nakaligtas ako pero nawala ang lahat. Isang lumang larawan na lang ang natitira ni Jake sa kanyang bulsa. Sila ni Emily noong mga bata pa, isang sulok nito ang nasunog. Open ending, Jake at tinubos ang kalayaan. Makalipas ang ilang linggo, umupo si Jake sa tabi ng kama ng ospital. Ang maliit na silid ay binaha ng liwanag ng umaga. Nakahiga si Emily sa kama, maaliwalas ang mukha, unti-unting tumutubo ang bagong buhok. Walang nakaintindi kung bakit mabilis bumuti ang kalagayan ni Emily. Napailing na lang ang mga doktor at mumiti. Tahimik na nakaupo si Jake, hawak ang kamay ng kapatid. Walang salita, tanging luha at ngiti lang ang nakatago sa matigas niyang mukha. Wala akong natitira, walang bahay, walang sasakyan, walang trabaho. Pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, magaan ang pakiramdam ko. Malaya. Naglakad sina Jake at Emily sa araw ng hapon. Isang mahinang hangin ang umihip, dala ang amoy ng ligaw na damo at hangin sa bundok. Ang kalayaan ay hindi ang kawalan ng mga pasanin nito, ay ang lakas ng loob na palayain sila. Pangmatagalang implikasyon, ang mga multo ng nakaraan ay nananatiling hindi natitinag. Gabi. Mag-isang nakaupo si Jake sa balkoni ng kanyang murang inuupahang kwarto. Tumingin siya sa malawak na kadiliman sa harapan niya. Ngunit may mga peklat, sa balat man o sa kaluluwa, na hindi naghihilom. Pumikit si Jake. Sa dilim, may narinig siyang mahinang bulong, hindi niya matukoy kung hangin ba yon, alaala, o iba pa. Sa sulok ng kwarto, isang Zippo lighter ang nagsunog ng maliit na ilaw tapos lumabas.
Nandyan pa rin ang Blood Hollow. Naghihintay sa susunod na pumasok eh. Kasi ang dilim hindi talaga nawawala. Sumipol ang hangin. Unti-unting lumitaw ang mga salita. Blood Hollow, the rules of the night.